Nasampulan ng Meta ang ilang influencer na hindi nagpaawat sa pag-endorso ng illegal online gambling. Ang kanilang Facebook pages burado na. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Burado na ang Facebook pages ng mga online influencers na sina Boy Tapang, Saj Nalaparan, Kuya Lex TV at Mark Anthony Fernandez. Ang dahilan, pagpopromote ng illegal online gambling. Ayon kay Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilo, kabilang ang 4 na influencer sa 20 pangalan na kanilang isinumite sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Buwelta niya sa mga influencer na ito, hindi sila untouchable. We gave an ultimatum Friday. Friday yung nag-press con kami. So sabi namin after that day, we will be recording yung mga mga influencers na hindi nagbura, no? Merong mga nag-comply. In fact, after the press con, maraming nag-comply na influencers. Pero itong mga influencers na in-endorse natin for takedown at yung mga na-takedown na, ito yung mga hindi talaga sumunod na nagpatuloy pa rin doon sa pag-endorse nila sa illegal online gambling platforms. Nakakuha ng kopya ang Billionaire News Channel ng listahan ng mga influencer na kanilang inirekomenda para ipa-takedown. Kabilang dito ang iba pang Facebook pages na milyon-milyon din ng followers. We will not be naming names anymore ng mga nagbura as they have, some of them have committed na rin na they will help in whatever way they can. So it's up for discussion kung ano yung hihinging tulong sa kanila. Ayon kay Gustilo, posibleng umaabot sa 4 to 10 million pesos kada buwan ang kinikita ng mga influencer na ito sa pagpopromote ng illegal online gambling, kahit na hindi ito registered at sakop sa regulatory guidelines ng PAGCOR. Pag tinignan mo yung mga buhay nila bago sila nag-endorso ng gambling platforms, talagang ang layo doon sa pinapakita nilang buhay ngayon eh. I mean, karamihan sa kanila ngayon, meron ng mga malalaking negosyo, na kapag meron ng mga malalaking bahay, mga mansion na nga yung iba, at merong mga luxury cars. At dahil illegal, madalas ay rigged o may daya ang mga laro sa gambling sites na ito. May mga insidente rin daw kung saan hindi ibinibigay ang mga napanalunang papremyo. O di kaya hindi na makapag-login ang biktima matapos mag-top up o maghulog ng pera sa kanyang account. Dagdag pa riyan, kahit mga underage, pwedeng ma-access ang sites dahil hindi naman nababantayan ng PAGCOR. Pauna nang sinabi ng CICC na binigyan na ng warning ang mga influencer na tanggalin ang kanilang promotional material sa social media. Kahit na majority ay nagtanggal na, may ilan pa rin umanong makukulit na patuloy pa rin sa kanilang endorsements. Babala ni Gustilo sa kanila, hindi nila matatakasan ng batas. Pinag-uusapan yung mga kaso na pwedeng isampa sa kanila after this. And at the same time, minomonitor din natin yung posibilidad na gumawa sila ng panibagong accounts. Meron din silang mga existing accounts pa ngayon. Tinitingnan din natin kung ito ba ay gagamitin din nila para mag-endorse. Sa isang Facebook post, tinawag ni Saj Nalaparan na fake news ang umano'y suspension ng kanyang FB page dahil sa pagpopromote ng illegal online gambling. Aniya, nasuspindi ang kanyang page dahil sa pamimigay daw niya ng digital money, isang bagay na inalmahan din ng Digital Pinoys. Wala pang pahayag ang 3 pang influencers na iniulat ng Digital Pinoy sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.